Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, February 4, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. 35 pesos kada kilong bigas mabibili na sa susunod na linggo sa Kadiwa Centers matapos ang deklarasyon ng Food Security Emergency. CQ na parating umanong late sa duty, patay matapos barilin ng kasamahan. Mga magbebenta ng boto ngayong halalan, pwedeng arestuhin ng walang warrant, batay sa COMELEC. Pro-Duterte vloggers hindi sumipot sa pagdinig ng kamera ukol sa fake news. Sa balitang showbiz, Nation's girl group Benny muling pumirma ng kontrata sa Kapamilya Network. At Lea Salonga at Eugene Domingo magsasama sa musical na Into the Woods. Magandang gabi, ang ating top story. Asahan na sa susunod na linggo na mabibili sa mga Kadiwa Centers ang 35 pesos kada kilong well-milled na bigas mula sa National Food Authority. Sa gitna ito ng deklarasyon ng Food Security Emergency for Rice, bunsod ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo mula pa noong taong 2023. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ang deklarasyon ng Food Security Emergency ay dahil lamang sa extraordinary increase sa presyo ng bigas at hindi dahil sa kulang ang supply ng bigas sa ating bansa. Iyan ayon kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa ang dahilan sa pagdedeklara ng Food Security Emergency for Rice. Mula noong nagsimula yung pagtaas, which started June, July of 2023, ang laki ng tinaas nun. From 5, naging 8, naging 17 noong July, and then last year, pumalo yan ang pinakamataas, 25, 27. May lalabas na ng National Food Authority o NFA ang buffer stocks nitong bigas na paunang 150,000 metric tons mula sa kabuang 300,000 metric tons. Ang NFA po ay magre-release sa ating mga LGUs, GOCCs at iba pa na interesadong magbenta nito at 33 pesos per kilogram. At ito po ay suggested to be sold to the public by the LGUs at 35 pesos per kilogram. Posible na itong mabili ng consumer sa iba't ibang Kadiwa Center sa susunod na linggo. Pero para sa ilang mamimili tulad ni Edwin Son, depende yan sa kalidad. Depende sa quality. Kasi sa amin, kumbaga sa pamilya naman namin, instead na yun nga, again, magtipid kami, dagdagan na lang namin talaga yung kita namin. Ano na lang talaga, magtsatsaga kami sa mas kumita ng marami at magtrabaho. Take 56 pesos kada kilong bigas ang kanyang binibili dahil maganda naman anyang kalidad. Sa pagdedeklara ng Food Security Emergency, target ng Department of Agriculture o DA na mapababa rin ang presyo ng bigas sa mga regular na pamilihan sa halagang 41 hanggang 45 pesos kada kilo. Pero pinangangambahan ng hanay ng magsasaka na malugi ang NFA sa ganitong polisiya. Kung 35 yung selling at retail, so the equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. Ang laki ng lugi ng NFA dyan, baka almost 15 pesos per kilo ang lugi ng NFA. Kasi nabili niya yung palay ng mahal, binibenta niya at subsidized price. Bagay na kinumpirma ng NFA habang siniguro ng DA na regular nilang re-reviewin ang deklarasyon para masigurong walang madedehado sa industriya. Samantala, Miyerkules February 5, ibababa na ng DA ang maximum SRP sa imported na bigas sa 55 pesos per kilo mula sa 58 pesos per kilo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tataas ang presyo ngayong buwan ng higit sa 60 mga pangunahing produkto. Ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang dito ay canned products gaya ng meatloaf, sardinas at gatas, pati ang Pinoy Tasty at pandesal dahil sa mataas na manufacturing costs. Pero nilinaw ng DTI na maliit lang ang inaprubahang pagtaas. Ilalabas ng DTI ang price guide ngayong Huwebes.
less than 10% naman lahat ang tinaas. 2% to 9%, ganun yung range. So, yung iba, basically, pag nireview naman kasi yung mga raw material cost, grabe yung tinaas ng mga raw materials. Sa yung mga may imported components, grabe yung tinaas ng kanilang impact on their selling price. Patay ang isang security guard sa Antipolo, Rizal matapos barilin ng kapwa niya gwardiya dahil na-late umano ng 30 minuto sa trabaho. Pahayag ng suspect, araw-araw umanong nahuhuli sa duty ang kanyang karelyebo. Sumuko naman ng suspect sa Antipolo City PNP. Iginiit ng suspect na bukod sa pagiging late, may pagbabanta pa umano ang biktima sa kanya at sa kanyang pamilya. Na-recover ng mga otoridad ang baril na ginamit sa krimen. Kakasuhan ng homicide ang suspect pero iniimbestigahan pa kung iakyat ito sa murder. Babala sa mga mamimili at magbebenta ng boto ngayong halalan. Pahihintulutan ng Commission on Elections ang pag-aresto sa mga ito kahit walang warrant. Makikipag-ugnayan rin ang COMELEC sa Bangko Sentral kaugnay sa mga kandidatong magpapapalit ng malaking halaga ng pera para gamitin sa vote buying. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Isa sa mga sakit sa ulo tuwing eleksyon sa Pilipinas ang issue ng vote buying ng mga kandidato o di kaya na may kanilang mga supporter. Dagdag pa ang mga individual na nagbebenta naman ng kanilang boto kapalit ng pera o anumang suhol. Kaya isang linggo bago ang pagsisimula ng campaign period, mas pinaiigting na ng Commission on Elections ang kanilang laban kontra vote buying. Sa bisaya ng COMELEC Resolution 11104, minomonitor ng ahensya ang mga ganitong uri ng anomalya. Kabilang sa resolusyon ang warrantless arrest sa mga caught in flagrante delicto o iyong huli sa akto ng krimen. Kahit po ang mga law enforcement authorities natin, allowed po silang mag-aresto sa isang taong caught in the act. Yung bang nakita niyong ginagawa yung krimen, pwede mo na siyang arestoin ng walang warrant of arrest. Pinahihintulutan din ng citizen arrest o ordinaryong mamamayan ng siyang huhuli at magdadala sa nahuling nagbebenta ng boto sa pinakamalapit na police station o barangay. Pero paalala ng COMELEC, Ang atin lang pong babala sa ating mga kababayan, kung kaya din lang naman natin humingi ng tulong sa iba, lalo na po sa ating mga law enforcement authorities, mas maganda pong ganun ang gawin natin. Makikipag-ugnayan din ng komisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para tukuyin ang mga kandidato na kahina-hinalang magpapapalit ng malalaking halaga ng pera. Kinukonsiderang election offense sa ilalim ng Section 262 ng Omnibus Election Code ang anumang uri ng vote buying at selling dahil abuso raw ito sa state resources. Samantala, 2 pasilidad malapit sa National Printing Office ang pinagpipilian naman ng COMELEC para isagawang verification ng mga balota at iba pang election-related processes. Bagaman mabilis kasi ang pag-imprenta ng mga balota, nabubulunan naman daw ang komisyon sa pagberipika dahil kalahati lang ng 500 makina ang nagagamit. Ang pinagpipilian po namin yung pong malaking espasyo ng National Irrigation Administration sa tabi ng NPO at dyan po sa Amoranto Stadium. Kung kaya, naghanap kami ng espasyo upang yung balance ng mga machine na hindi nagagamit ay magamit naman doon sa lugar na yon, doon kami mag-verify. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 11,000 na ang naiimprentang balota ng NPO at Miru. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagsagawa ng joint air patrols at air intercept training ang Philippine Air Force at US Pacific Air Forces sa West Philippine Sea. Pinalipad sa exercises ang 2 trainer fighter aircraft ng Pilipinas at 2 US bombers sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa Air Force, regular ang ganitong pagsasanay upang paigtingin ang air domain awareness sa lugar. Definitely expected that there will be challenges. There might be foreign aircraft probably intercepting or flying near the flight, but they will definitely receive challenges also, especially if they're flying over our territory or near our territory.
Matapos subaybayan ng Armed Forces of the Philippines simula noong weekend, papalabas na sa Basilan Channel ang 3 barko ng People's Liberation Army ng China na nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, dumaan ang mga barko sa Scarborough Shoal, Mindoro, Palawan hanggang Sulusi. Posible umanong patungo ang mga barko sa Indonesia kung saan gaganapin ang annual military exercises na kalahok din ang Pilipinas. Dahil dito, mahigpit na binantayan ng AFP assets ang galaw ng naturang mga barko ng China. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. The only reply given to Western Mindanao Command was that they are exercising freedom of navigation and innocent passage. Solid kapamilya pa rin ang Nations Girl Group na BINI matapos pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN ngayong Martes. Emosyonal at forever grateful ang Blooms sa kanilang contract signing. Wow na wow at talagang blooming din ang setup para sa nasabing event. Kilala ang BINI sa kanilang hits gaya ng Pantropiko, Salamin Salamin, Cherry on Top at marami pang iba. Abangan pro-Duterte vloggers hindi sumipot sa investigasyon ng House Tricom ukol sa fake news at online disinformation. At Blackpink member Jisoo magbabalik Pilipinas. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. No-show ang sinasabing pro-Duterte vloggers na inimbitahan ng House Tri-Committee kaugnay sa kanilang pagkakasangkot sa fake news at online disinformation. Ang tugon ng komite sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nanggagalaiti sa galit si Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ngayong Martes ng House Tri-Committee o ang Joint Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa 40 vloggers kasi na inimbita para sa House Inquiry, walang sumipot ni isa sa mga pro-Duterte vloggers kaugnay sa umunoy pagkakasangkot nila sa pagpapalaganap ng fake news at disinformation online. Itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Mga takot din pala yung mga yan eh. Bakante ang mga upuang ito na pawang nakapangalan kina Lorraine Badoy, Alan Sasot, Glenn Chong, Attorney Trixie Cruz Angeles at Kathy Binag, ilan sa mga matunog na pro-Duterte vloggers. Lalo pang nanggalaiti sa galit ang kongresista nang mabasa nito ang excuse letter ng isa pang vlogger laban naman sa mga kawani ng pamahalaan. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Diba? Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Dahil dito, napagkasunduan ng Tricom na isyuhan ang mga vloggers ng show cause order para bigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang dahilan sa likod ng pagliban. Habang dumalo naman sa pagdinig sina Malu Tiquia, Mark Louis Gamboa at Attorney Rico Tomotorgo. Pero bandang hapon, tumulak ang mga vloggers pa Korte Suprema sa Maynila para maghain ng petition for certiorari at iapila na ang investigasyon ng komite bilang unconstitutional. Labag daw kasi ito sa kanilang freedom of speech at freedom of expression. Pero giit ng komite, kailangan ng isulong ang Code of Ethics para sa mga vloggers. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong Code of Conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka.
Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Sa ngayon, ang pagbubuo ng Code of Ethics para sa mga vloggers ang nakikitang solusyon ng House Tri-Committee nang sa gayon ay responsable pa rin silang makapag-post ng hindi nalalabag ang kanilang freedom of expression at freedom of speech. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Imbitado sa susunod na pagdinig ng Kamara ang media outlets na Philippine Star at Philippine Daily Inquirer kaugnay sa investigasyon sa fake news at online disinformation. Sa pagdinig ng komite kanina, sinabi ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta na nabiktima na umano siya ng 2 media companies. Kasama rin sa iimbitahan ang 2 research firms dahil sa umano'y manipulative na surveys. Did we invite, Mr. Chair, Philippine Inquirer and Philippine Star? Because I think, Mr. Chair, even the social, not only the social media are supposed to be invited, but also the mainstream media. I am personally victimized by these 2 popular newspapers, broadsheets. Isasagawa na ngayong Miyerkules ng Kamara ang pagdinig sa 5 panukalang batas na naglalayong bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Ayon kay Congressman Gus Tambunting, tatalakayin ang mga issue sa nakaraang prangkisa ng network kabilang ang mga usaping buwis. Aminado siyang magiging mahirap ituloy ang proseso lalo na kung wala ng interes ang mga may-ari ng ABS-CBN. Pero hamon din anya ang muling paglalaan ng dating frequency ng ABS-CBN na ngayon ginagamit na ng All TV ng pamilya Villar. We can give the franchise, but without a frequency, then it will be a useless exercise. So that's why NTC will play a very key role in the granting of the renewal of the franchise of ABS-CBN. Sinimula ng bansang Uganda nitong Lunes ang kauna-unahang vaccine trial para sa Sudan strain ng Ebola virus 4 na araw matapos kumpirmahin ang bagong outbreak. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa babakunahan ang mga direktang nakasalamuha ng yumaong nurse na nagpositibo sa virus. Humigit sa 2,000 doses ang gagamitin sa vaccination program. Sa tala, higit sa 11,000 tao na ang nasawi mula 2013 hanggang 2016 dahil sa deadliest Ebola outbreak sa West Africa. Blackpink member Jisoo magbabalik Pilipinas para sa kanyang solo fan meeting tour na Lights, Love, Action. Blinks, simulan na ang pag-iipon para sa tiket dahil muling magbabalik Pilipinas ang Blackpink member at South Korean actress na si Jisoo. Nasurpresa ang Blink City at mga soyas nang i-anunsyo ang kanyang Lights, Love, Action fan meeting tour. Kabilang kasi ang Manila, Philippines sa mga stop nito sa Asia. Ito ang kauna-unahang solo tour ni Jisoo matapos ang 2 successful and sold-out Blackpink tours noong 2019 at 2023. Wala pang inilalabas na venue, ticket prices at petsa ng fan meeting sa Pilipinas. Pero excited na ang fans na mapanood si Jisoo lalo pat ilalabas niya ang kanyang comeback album sa February 14 na pinamagatang Amortage. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sasabak si boxing legend Manny Pacquiao sa bagong season ng reality competition series na Physical Asia. Ayon sa Netflix, kakaibang twist ang hatid ng Season 3 dahil hindi lang para sa mga atleta mula South Korea ang bagong show, kundi Asia-wide at team-based na ang labanan. Makikita sa mga litratong ibinahagi ng Netflix, sina Pacquiao at asawang si Jinky habang paalis ng bansa papunta sa taping location. Ilalabas sa 4th quarter ng 2025 ang Physical Asia. Naunang sumikat noong 2023
ang Physical 100 bilang unang Korean reality show na nanguna sa Global Top 10 non-English TV series ng Netflix. Susunod, Maris Racal, trending sa kapamilya action series na Incognito. At Lea Salonga at Eugene Domingo magsasama sa stage play na Into the Woods. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang mainit na kontrobersiya noong isang taon, usap-usapan muli ngayon ang kapamilya actress na si Maris Racal dahil sa kanyang pagganap bilang si Gab Rivera sa action series na Incognito, maging ang pagtatagpo nila ni Anthony Jennings sa serye. At Eugene Domingo at Lea Salonga magsasama sa musical na Into the Woods. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Gab Rivera is here! Very hot! At talaga namang stunning ang aurahan ng Incognito star na si Maris Racal. Sa Instagram, napawaw ang lahat sa post ni Maris ng kanyang ibida ang sexy look with her long curly hair para gampanan ang kanyang role. At sa isa pang video, mapapanood rin ang pagtatagpo nila ni Thomas, ang karakter na ginagampanan naman ni Anthony Jennings. Ano kaya ang mga susunod na kaganapan? Siguradong kapanapanabik at mas umaatikabo ang mga tagpo sa action series na Incognito na mapapanood rin dito sa A to Z. Keep slaying, Maris! Samantala, a mother like no other. Dahil ang multi-award-winning actress at comedian na si Eugene Domingo gaganap bilang Jack's mother sa Philippine stage production ng Broadway musical na Into the Woods. Ang magandang balitang yan, inanunsyo mismo ng Theater Group Asia sa kanilang social media page. Star-studded ang cast para sa naturang stage production gaya ni na Tony Award winner Lea Salonga na gaganap bilang witch. At Phil-Am Broadway star Ariel Jacobs as Cinderella. Isang critically acclaimed na musical ang Into the Woods kung saan pinagsama-sama ang mga paboritong fairy tales tulad ng Cinderella, Jack and the Beanstalk at Little Red Riding Hood. Nakatakdang ipalabas ang nasabing musical play sa darating na Agosto sa Samsung Performing Arts Theater, Makati. Exciting! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa mahihilig sa books, may bagong bukas na community library sa isang mall sa Taguig City na perfect na tambayan. Layunin nitong maiparating sa lahat ang kahalagahan ng pagbabasa. Sa launching ng Book Nook, kitang-kita ang excitement ng mga kids na ma-explore ang mini library. Pwede ring makipag-swap at mag-donate rito ng mga libro. Nagkaroon din ng free reading sa mga kabataan na dinaluhan ng ilang national artists. Bukas ang Book Nook araw-araw tuwing mall hours. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa former president ng South Africa na si Nelson Mandela. Sabi niya, naway sumalamin sa ating mga desisyon ang pag-asa at hindi ang takot. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!